For today's video, gagawa tayo ng banana Q guys. Kasi nakachamba tayo ng banana Q sa Lulo. At sinipag tayo magluto dahil kinabukasan may biyahe si Edwin papuntang Suhar. Sasama tayo sa kanyang biyahe para naman makapag road trip tayo. At makapagliwaliw at ma-relax naman ang ating katawang lupa. Gawa nga ng isang linggo tayong walang day off. Dahil nag-super sale kami at napaka-busy. Kaya hindi nakapag-day off ang empleyado. So, ganun talaga minsan. So, ito namang si Dodong is ayaw magpapatalo. Kaya nagluto siya ng chicken wings. Fried lang daw niya para daw hindi masira dahil mainit ang panahon. Para daw pagdating namin sa Suhar is hindi siya. Last time kasi nagbaon kami ng gulay ata, munggo. Tapos pagdating namin sa Suhar hindi na namin nakain gawa nga ng sira na siya. Kaya fried wings na chicken wings lang kasi ang mayroon sa ref, kaya yun yung napagtripan niyang lutuin, o diba? Masarap din naman siya. Mikos-mikos lang din si Dodong magluto. Tapos ayan na, luto na ang ating banana Q. Magic lang yan. Tapos luto na rin ang chicken wings ni Dodong. Tapos nagluto din siya ng bolanghoy. Yan, prepared ko na nung kinagabihan ang aming mga baon. Kasi hirap po ako gisingin guys sa umaga. Para wala na tayong gagawin sa umaga. Maligo na lang at mag-ayos. Tapos alis na. Tirik na ang araw. Nung lumabas kami 8 AM pa lang yan. Pero tirik na ang araw. At ang ating Dodong ay parang estudyante laang. Parang nakapakbak pa ito. At naglinis muna siya ng kanyang partner in crime sa biyahe kasi nga kawawa daw, sana all love na love ang kanyang Proti. Proti ang aming pangalan ng cars, kaya ayan na, mikos-mikos na umalis na kami. Ang mga piling turista, mga piling traveler, char. Ito naman, nagpagasolina muna kami para, kasi expressway kami, walang mga gasolinahan na dadaanan, kaya nag-full tank na kami dyan. Lumabas pa si Dodong kasi tinawag siya ng gasoline boy at nakipaglokohan naman. Ay aba, ang ganda naman ng ngiti ng dalawa at baka kayo magkadibilapan pa dyan. And then kasi gusto sanang linisin ng gasoline boy yung sasakyan. Sabi niya wag na, nilinis na niya kasi dito may free na linis pag nagpagasolina ka. Depende din yan sa'yo. Ayan, pagkatapos namin magpagasolina is dumiretso na kami dito sa coffee shop na paborito naming bilhan ng karakti at saka salalarigag. Tapos nag-grab naman ako ng salalarigag. Dapat ang banana Q is breakfast namin yun. Sabi ni Dodong is mamaya na lang daw sa lunch. Ipanghimagas na lang daw namin yung banana Q kasi masarap kumain ng salalarigag na mainit-init pa with karakti, diba? Parehas kami ng mga gusto. Lagi namang ganar. Charot. Ayan, nakapagkarakti na ang Inday at saka Dodong bago umalis para naman may energy at medyo magising-gising ang aming mga katawang lupa. Kasi medyo ano pa, kagigising lang, naligo ka agad. Para magising-gising naman ang aming mga diwa, nagkarakti na kami at saka kumain na rin para may energy kami magkwentuhan at hindi ako makatulog kasi tinutulugan ko yan siya. Kasi nakakaantok naman kasi talaga pag nagbiyahe, diba? Ito yung daan, medyo malayo na kami nito sa Mascat kaya malinis na. Itong binidyuhan ko guys is village yan nila, diba? Napakaganda ng village nila, maliit na village. Yun yung village dito sa Uman guys, isa yan sa mga village. Tapos pag malapit na kami sa Suhar, ito yung palatandaan namin, yung mga electric tower na yan. Pag marami ka nang makikitang ganon, ayan, pa-exit ka na niyan. Pa-exit na kami nito pag may signboard na Yanggol, Suhar. I-exit ka na dyan kasi pag nagkamali ka ng exit din ay abay makapunta ka ng Dubai. Kasi road to Dubai to, Mascat to Dubai. Tapos madaanan mo lang yung Suhar. Kaya dito banda pa-exit na kami. Tapos talagang yung mata ni Edwin dyan pagdating dyan sa exitan. Kasi pag nagkamali ka nga is mahirap na siya bumalik. Wala nang, yung return is napakalayo na abay maubusan kami ng gasolina sa lagay na yan. Tapos ito na yung first destination namin, Talabat. Dito siya magde-deliver muna kasi ito yung napakalapit galing sa expressway road. Tapos sandali lang naman siya dyan, mag-ano lang siya ng item. Tapos pumasok na rin ako kasi sumakit na yung puwet ko. 2 hours mahigit ba naman ang aming biyahe din, uminit na yung puwet ko dyan. Tsaka naiihi din pati ako. Tapos naki-CR na rin ako dyan. Tapos after nun, umalis na kami, dumaan kami dito sa May Lulo din dito sa Suhar guys. Anyway, ang Lulo is isa sa mga famous na hypermarket dito sa Uman, kahit saang banda, kahit saang sulok may Lulo, diba? Tapos nandito na kami sa second destination namin sa Safar Mall. Malaki din tong Safar Mall at saka maganda yung style ng mall. Parang siya, heritage pagdating sa loob. Maganda yung unique yung kanyang style at saka mga design. Safar Mall parang Umani design siya yung mall na to. Mamaya ipakita ko sa inyo yung konting coverage lang naman sa entrance ng Safar Mall. Abay si Dodong naghahanap ng parking na
may atip at mainitan daw ang kanyang alaga. Abay, sana all. Sana all na lang talaga at ayaw painitan. Kaya ikot kami ng ikot. May Badarsama din dito. Sa tapat ng Sapphire Mall, may Badarsama guys. Hospital, big hospital yan dito. Isa yan sa mga malalaking hospital dito sa Oman. Tapos, ayan, nakahanap din kami ng parking sa wakas. Tapos, nandito na kami sa loob. Ito yung loob niya guys. Sa taas hindi na ako umakyat eh. Papakita ko na lang sa inyo next time kasi sandali lang dito si Edwin, hindi ako makapag-ikot-ikot ng masyado at tinamad na rin naman na ako mag-ikot dahil nakailang ikot na rin ako dito banda. Kasi sumasama ako sa kanya pag nagsusuhar siya eh. Nakakachamba din kasi ako day off ko pag once na pumupunta siya ng suhar. At saka minsan sinasadya niya na pumunta siya ng suhar ng day off ko para may kasama nga naman siya. Para may kachismisan si Dodong. Tapos ito nag-promo ang aking conditioner kaya bumili na ako. Mga promo section yan. Ayan, may wala din kaming tissue sa bahay. Kung ano yung wala sa bahay, namimili na rin ako dito habang inaantay si Dodong. Ngayon si Dodong hindi niya napansin na nadaanan ko siya. Tinawag ko actually siya dyan, hindi niya ako narinig dahil seryoso siya sa kanyang ginagawa. Abay, pagbigyan. Hindi ko na dinistorbo, dinaanan ko na laang at baka ma-distract. Pumunta naman ako dito sa bigasan dahil yung bigas na ginagamit namin na brown rice is wala sa Mascat. Bilhan ko sana si Hana kaso hindi naman pala available din. Tapos napadaan ako dito sa mga lutong ulam. Ayan, gusto ko sanang kumain ng biryani kaso diet pala ako kaya hindi na ako bumili. Nakikarakti na lang ako doon. Tapos itong dumaan din ako dito. Pilipino yung may-ari ng big shop na to, Sammy Big Shop. Tapos ayan, nandito yung paborito ni Dodong na Obi Hopia. Abay, bilhan natin at nang mag-drive ng maayos. Tapos bumili na rin ako nito ng chicken kasi naka-promo din siya, o diba? Puro promo ang binibili ni Inday. At nang makatipid naman, diba? So, ganun lang ang life. Kahit baysa-baysa lang ang natipid natin dyan, ang importante nakatipid pa rin. Pag sama-samahin natin yan, malaki na din ang natipid natin, diba? O lumabas na kami dyan, na masipag mag-video-video ang mga vloggers, tapos hindi na namin alam na saan si Prote ngayon. Hinanap na si Prote. Ayan, papunta na rin kami nito ng next destination sa City Center, Sohar. Mas malaki ang City Center naman kaysa Sapphire Mall. Di ba bumili ako ng melon kanina kasi napakainit nga ng panahon. Ayan, kumain na kami at ma-refresh naman ang aming mga utak. Tapos kasi sa init ng panahon din ni banda. Nagpagasolina na rin kami ulit para dire-diretso na kami mamaya sa aming mga lakaran. Gawa nga ng pagbalik namin ng Mascat, kailangan na rin namin mag-poltang, di ba? So nakakita naman na kami ng gasolinahan dito. Dito na kami nagpagasolina. After noon, papunta na kami nito ng Mascat City Center. O di ba? Samahan nyo kami sa aming mga galak-galak guys para magiging galak na rin kayo katulad namin sa Char. Tapos nandito na kami ngayon sa Mascat, Sohar City Center. Ito yung Sohar City Center guys, mahaba to siya. Ano lang to siya, second floor. Tapos mataas lang. Maganda din yung pagkagawa ng mall. Tapos, naghanap na kami ng parking niyan. Sabi ko kay Dodong, dito lang ang malapit-lapit sa entrance at napakainit maglakad. Abay, napaka-arte ng anyong Inday. Ayaw maglakad ng, sa trek kasi yung init talaga, promise, ang sakit sa balat. Kaya, hanggat maaari, dito na lang kami maghanap ng parking malapit sa may entrance. At sinwerte naman nga kami at nakahanap kami ng parking din ni banda sa may entrance laang. Kasi malawak din yung parking nila. At pag once na doon ka nag-park sa medyo malayo at malayo-layo nga din naman ang inyong lalakaran, diba? So, smart moves tayo guys. Tapos, ito binidyuhan ko yung City Center. Nandito na kami sa loob. May maraming mga mall. Hindi naman marami, pero yung mga may dinaanan kaming close na siya. So, di ba, logi ng negosyo ng Incheck, kaya close na. Sabi ganun. Tapos bumili lang ako kasi pagkatapos ni Edwin dito is magla-lunch na kami. Kaya bumili na lang ako ng Pepsi para may mainom naman kasi nga napakainit, di ba? Tapos after namin mag City Center Sohar, sandali lang si Dodong doon kasi nag-inventory lang siya. Pumunta na kami dito banda. Kasi dito namin gusto mag-lunch sa tabi ng dagat. Wow, charot. Ang mga Inday at saka Dodong. Magpiling-piling tayo ngayon, traveler, tsaka mga nature lover kami, so ma-appreciate namin ang mga ganitong lugar, mga piling mayaman na kami sa mga ganito, 'di ba? Tapos itong dinaanan namin sa gabi, masaya to dito guys, maraming mga barbecue at saka maraming diyan, mga paninda na mga chicha-chicha. Tapos mayroon din diyang mga event pag may mga car yung ng bata, anong tawag doon? Nakalimutan ko na, hindi na hindi pumasok sa utak ko. Hindi na kasya daw. Mayroon din kung gusto mong sumakay ng camel or kabayo, dito na area yon. Tapos ito umikot kami dahil sabi ko nga maghanap na lang kami yung malapit sa kalsada dahil napakainit maglakad, 'di ba? Magbitbit ka pa ng pagkain. So smart moves ulit tayo guys. Naghanap kami ng malapit sa kalsada laang na tatambayan namin. At ito ang view ng aming napiling spot.
O, di ba? May malaking puno kasi din ni banda. So, dito na lang namin naisipan na maglatag ng banig at kumain at magpahinga para ma-relax naman ang katawang lupa bago bumalik ng Muscat kasi malayo-layo din yung babiyahin namin pabalik ng Muscat, 2.5 hours din. Pero pag si Edwin lang mag-isa ay abay, 1 hour mahigit lang yan at magpapalipad dahil nga naboboard siya. Kaya speed limit siya lagi. Kaya nakakatakot din pag mag-isa tong dodong nyo. Tapos, ito na nga, nakahanap na kami dito ng magandang tambayan sa malaking puno, di ba? Date lang tayo dito sa ilalim ng puno. Ito may sa tapat ng puno, ito yung view. Yan, binidyuhan ko lang yung medyo malapit lang. Actually, maganda yung view ng park na to, yung tapat ng dagat. Kaso dahil mainit, so ayaw ko na mag-ikot-ikot, guys. Next time na lang ipakita ko sa inyo pag makagawi kami dito banda na medyo hapon-hapon naman. Kasi yung oras na to is 2 p.m. pa. Maaga natapos si Dodong sa kanyang trabaho, kaya medyo maano pa talaga ang init, matirik pa ang init, kaya pero mahangin naman siya. Dito kami sa tinambayan namin is mahangin. Hindi struggle. So masarap din dito maghiga-higa, magtambay-tambay. Nagdala din pala kami ng speaker para may sounds kami, music. Tapos kakain na kami niyan. Abay si Dodong nag-video-video pa. Tapos nagdasal muna kami, guys, bago kumain. Syempre, thank you Lord sa blessing, sa lahat ng mga biyayang ibinigay niya sa atin. Kailangan natin magpasalamat, guys, sa lahat-lahat ng ating mga kung anong mayroon tayo kasi galing yan sa kanya lahat. Tapos ayan, kumain na ang mga gutom. Ang baon namin, hindi ko na pinakita ang baon namin kasi alam nyo na ang baon namin, di ba? Alam na this. Tapos pagkatapos namin kumain dyan is nag-relax na kami kasi medyo maaga pa naman. Tapos tamang kwentuhan lang, tamang chismisan sa habang kumakain. O, di ba? Paminsan-minsan maganda rin yung mga ganitong mga pangyayari, guys. Kasi para maiba naman ang mga ganap sa buhay. At hindi kami nakadala ng baso, kaya yung takip na lang ng tumbler ang ginamit naming baso, o di ba? Mga Girl Scout kami at saka mga Boy Scout eh. So, pagkatapos namin kumain, tambay-tambay, tapos naghiga-higa para yung likod namin ba masakit sa kakaupo, kaya hiniga-higa muna namin. Tapos after pumunta na pauwi na kami ng Muscat. Yan, bumiyahe na rin kami papuntang Muscat dahil may lakad pa kami pagdating ng Muscat. From Suhar, diretso kami ng Alquar kasi may bibilhin kami doon na item sa Alquar at kailangan namin mabili ngayong araw na to dahil ito lang yung day off ko. Kinabukasan may pasok na naman ang Inday. Kaya bye-bye Suhar, thank you sa magandang tanawin at sa magandang lugar. Nakakapag-relax kami. Talagang napakaganda ng lugar ng Suhar. Ang sarap balik-balikan. Tapos ito, bumiyahe naman kami ulit papuntang Muscat. At salamat Lord sa mapayapang biyahe namin at saka sana'y gabayan pa kami hanggang makauwi kami ng bahay. Ito yung binidyuhan ko, guys. Ito yung mga village na yan sa Uman, sa Suhar banda. Tapos ngayon nandito na kami sa Muscat, kaya ito na, traffic is real. Tapos nandito na kami, may bibilhin kami ditong item. Tapos, pagkatapos namin doon, umalis naman na kami. Dumaan kami dito sa may IKEA, sa Avenue Mall, o diba? Talagang ang sipag ng Inday nyo mag-video ngayon para maipakita sa inyo kung gaano kaganda ang Uman. Tapos, ito yung IKEA. Mall yan siya, guys. Malaking mall din siya ng Muscat. Tapos, after namin dito, nandito na kami sa city ng Uman. Tapos, after namin dito, pupunta pa kami sa isang tindahan dahil nung pinuntahan namin kanina, wala doon yung isa sa mga item na bibilhin namin. So doon naman sa kabilang tindahan kami pupunta para mabili namin yung hinahanap namin. Tapos bago kami uuwi ng bahay. Ito palang mga oras na to is 8 p.m. na yan, guys. O diba? Mula 3 p.m. bumiyahe, hindi 4 o'clock ata. 4 o'clock bumiyahe kami from Suhar, tapos hanggang ngayon nasa daan pa rin kami. 8 p.m. na. O diba? Ito na yung Muscat, guys. Ito yung highway. Diba? Medyo traffic na dito banda sa Muscat. Tapos ayan, nandito na kami sa next destination namin dito. Ito na yung last namin na, ayan, plakda na si Dodong. Kasi pagod na pagod ang driver natin. At ako'y naligo na rin para makapagpahinga na kasi sa pagod ba naman. Yun lang po for today's video and God bless everyone.